Mukhang magkakaroon ng 3-team trade proposal itong SMC at MVP Group kung saan involved ang San Miguel, NLEX at Blackwater Bossing. Mukhang ang mangyayari dito itong si Troy Rosario mate-trade sa San Miguel Beer. Samantala itong si Vic Manuel naman mapupunta dito sa NLEX Road Warriors. At itong Blackwater naman merong makukuhang mga players o kaya draft picks mula dito sa NLEX. So ang mangyayari, Troy Rosario to San Miguel, Vic Manuel to NLEX, at itong Blackwater may makukuhang draft picks at players mula dito sa Road Warriors. Baka itong NLEX may makuha pang ibang players o kaya draft picks mula dito sa San Miguel Beer. Ang maliwanag dito, mukhang itong si Troy Rosario ay sa bandang huli talaga sa San Miguel ang punta nito. Alam natin matunog na talaga na ang San Miguel Beer interesadong makuha ang serbisyo ng nasabing big man. Dahil itong si Troy Rosario ay magiging magandang addition yan dito sa lineup ng San Miguel bilang isang scorer. Alam din natin, sabi na natin na hindi na bata si Troy pero yung kanyang scoring ay nandyan pa rin. At syempre ito ay isang magaling na 3-point shooter at yan ang hinahanap ng San Miguel Beer ngayon. Hindi na rin naman kinakailangan umisko ng masyadong maraming puntos nitong si Rosario dahil marami niya ng SMB. Ang hinahanap talaga ng SMB ay yung spot up 3-point shooter na big man. Dahil sa height ni Rosario magiging magandang addition siya para dito sa frontline ng San Miguel Beer dahil undersized sila dito sa power forward. Kung makuha ng San Miguel Beer itong si Troy Rosario, magiging magandang addition yan. Samantala ito naman si Vic Manuel, magkakaroon ng low post threat itong NLEX Road Warriors kapag nakuha nila. Dito sa Blackwater, hindi pa natin alam kung sino makukuha nila dyan. Siyempre hesitant ang Blackwater na bitawan itong si Rosario pero magiging unrestricted free agent yan at malamang sa malamang ay aalis na talaga ng Blackwater. So at least meron silang makukuha kaysa naman wala. Ang balita ngayon na ito si Benny Boatwright ay gagawin na raw naturalized player ng Gilas parang si Justin Brownlee. Ito ay kinumpirma mismo ng Spin PH mula doon sa mga sources nila at maraming matutuwa dito dahil marami ang na-impress dito kay Benny Boatwright nung naglaro ito sa San Miguel Beer at nanguna sa kanila para tulungan silang manalo nitong kampyonato nung Commissioner's Cup kontra dito sa Magnolia Chicken Templados. Ito si Boatwright ay bata pa, matangkad to, 6'8", at nakapaglalaro ito ng power forward, yun ang natural position niya, pero pwede rin itong center. Nakita natin doon sa serye kontra Magnolia na of course, ginagamit din ito ni Coach George Gallen para mag-post up, pero sanay din ito na mag-face the basket at meron syempre itong 3-point shooting. Ang kailangan na siguro improve ni Boatwright yung depensa niya, pero depende rin kasi yan dahil syempre mag-a-adjust itong si Benny pag naglaro sa Gilas dahil iba ang rules sa international play. Ngayon ang tanong ng karamihan, papalitan ba nitong si Benny Boatwright itong si Justin Brownlee dahil magiging naturalized player na? Hindi niya papalitan si Brownlee. Magiging dalawa lang itong naturalized player natin. Dahil syempre, ang gusto ng Gilas Pilipinas as many as naturalized players as possible. Inaalaw naman niya ng FIBA so hindi naman pwedeng sabihin ng mga kritiko na puro naturalized players ang Gilas. Ang ginagawa lang ng Gilas ay kung ano ang inaalaw ng FIBA at yung iba namang bansa, ganun din ang ginagawa. Kaya walang masama kung gamitin natin naturalized player. Itong si Benny Boatwright. Siyempre dadaan pa sa Kongreso pero umaasa ang karamihan na mabilis naman itong maaaprobahan. Kaya tignan na lang natin kung ano mangyayari dito kapag naging naturalized player na itong si Benny Boatwright at nagamit ng Gilas Pilipinas. Pero syempre dito sa darating na FIBA qualifier, si Justin Brownlee muna ang gagamitin natin dahil syempre dadaan pa nga sa proseso ito si Boatwright. Pero good news na yan na meron tayong Benny Boatwright na available kapag kinakailangan ng Gilas. Ito nga bang si Shawnee Winston ay interesadong maglaro dito sa Barangay Ginebra? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil ang sabi nga nila kung nasa trading block na ito si Winston, bakit hindi pa siya na-move ng Converge? Maasahan natin na baka ngayon itong Barangay Ginebra ay gumawa ng paraan para makuha ito si Shawnee Winston at baka ang ipalit ay itong si Stanley Pringle. Itong si Shawnee Winston kinukonsidera na isa doon sa mga top prospects. May mga nagsabi nga dapat naging number 1 or number 2 yan doon sa draft pick pero bumagsak sa number 9 kaya nakuha ng Converge Fiber XS. Pero nung nakuha naman nila, sinabi ni Coach Aldinayo na hindi ito fit sa kanilang sistema at yan ang dahilan kung ba't nila ito inilagay ngayon sa trading block. Ngayon ang Barangay Ginebra ay nangangailangan ng mga batang point guard at mga shooting guard pati na small forward. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition itong si Shawnee Winston sa Ginebra.
hindi naman sila magkakaroon ng overlap sa posisyon. Pwede si Scottie Thompson at itong si Shawnee Winston sa small forward. At dito naman sa guard, itong si Maverick Amnisi, si L.A. Tenorio, si John Pinto, Jeremiah Gray. At syempre, yung inaabangan ng marami na paglipat dyan eventually nito si Chris Newsome. Ngayon, kung ito si Shawnee Winston kukunin ng Ginebra, baka si Stanley Pringle ang ibigay nila dito sa Converge Fiber Excerts. Plus, samahan pa nila ng isa pang player o di kaya naman yung kanilang first round pick. Alam natin ang Barangay Ginebra ang gustong makuha dyan yung kanilang first. Alam natin ang Converge ang gusto ay isang first round pick dito sa darating na draft. Dahil gusto nila at least dalawa yung meron sila. So baka yan ang pwedeng ibigay ng Barangay Ginebra kapalit ni Shawnee Winston. Plus sasamahan pa nila ng mga players. Kaya sa tingin ko, magiging okay itong deal na to para dito sa Converge at Barangay Ginebra. At kung yan ang mangyari, masasabi natin na magiging okay at win-win yan para sa dalawang koponan na nabanggit. Maglalaro mamaya itong Phoenix Jubal Masters kontra sa San Miguel Beer. At alam naman natin na itong Phoenix maganda ang pinakita doon sa huling conference. Pero sabi nga nila kadalasan kaya yan nangyari dahil doon sa napakahusay nilang import si Jonathan Williams na naging best import pa nga kahit hindi sila nakapasok sa finals. Pero ngayon, kailangan tignan natin kung ano ang gagawin ng Phoenix para i-handle ang San Miguel Beer. Of course, alam natin problema nila si Junmar Fajardo. Lahat ng PBA team siya ng problema. Pero ang kailangan ditong tignan ng Phoenix ay kung paano sila makakakuha ng isang big man talaga. Dahil yan ang mukhang kulang sa kanilang lineup ngayon. Alam natin na very competitive itong Phoenix pero kinakailangan talaga nila ng isang sentro para magkaroon sila ng legitimate chance dito sa Philippine Cup. Nakita naman natin yung mga teams ngayon. Kadalasan merong mga twin towers yan. Itong TNT of course, si Brandon Rosser at KD Williams, si Poy Aram nga injured pa. Itong Meralco may Raymond Almasan, Brandon Bates. Of course, alam na natin itong Ginebra at San Miguel, dalawa yan sa pinakamalaking team sa PBA, pati na itong Magnolia. Kaya sa tingin ko itong Phoenix talaga kailangan kumuha ng isang center o kaya dalawa kung po pwede. Ito ang rain or shine kung hindi lang injured so si Keith Datu at si Luis Villegas. Ang laki din ng lineup nila. Kaya sa ngayon, ito ang kinakailangan ng Phoenix ayusin dito. Either through trades o baka sa pagkuha sa free agency o sa darating na draft. Alam natin magaling naman yung mga players ng Phoenix pero kinakailangan nilang kumuha ng mga mahuhusay na big men para makalaban sila. Kahit gano'ng kagaling yung mga guards at perimeter plays mo, kung wala kang big man, magiging at a disadvantage ka talaga. Nakita naman natin kung paano yung ginagamit ng San Miguel Beer, kung ba't sila palaging nananalo. And of course, ang Barangay Ginebra, ginagamit din yan. At ngayon, ang TNT, yan nga ang dahilan kung bakit nila kinuha itong si Brandon Ganuelas Rosser. Kaya yan ang dapat planuhin ngayon ng Phoenix Jewel Masters. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Rico Olarte. Pinabati din natin si Jonel Alagor, si Lino Valles family, RG Bueno at Dalina family, Kagawad Katsakino Dukusin, si Ronald Barbosidad, Alexis Teterala, Kuya Mike TV, Luis Alon. Pinabati din natin si John Mark Cantos, John Ray Marquesuela, Jonald Malyari, Romeo Conchada, si Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, Michael D, Donel Santiago, Jason Mendoza, JJ Sibum, Enju, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., si OG, Len Gio, Gia Santillana at Tagle Family, at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.